Yes, the late Osti Salazar po, di ba? So, ngayon po, gusto ko malaman kung ano po yung i-cover nitong movie ngayon na iiwasan na dun sa naunang movie nyo na which starred Robin Padilla. Ano ho yan? How do I call it? Pilar po. Pilar. Actually, Pilar, hindi ko alam na may movie na pala gano'n. Opo. Before. So, unauthorized pala yun. Hindi namin sa press ko si Sir eh. Hindi na sa unauthorized. I never bothered to question intellectual property. At kasi, hindi ho ninyo alam na si Robin ay naanak ko sa kasal. At kausap ko siya the other night. Dahil kumukonsulta. Ito, hindi ito advertisement. Pero si Robin ay maganda ang kalooban. Doon sa movie na Mista. Ayun, Mista. Tinanong siya, Kernel, mukhang wala na kayong pag-asa. Katulad na nangyari sa akin. Hindi ako nag-general, dishonorably discharged ako. Dahil sa nasangkot ako sa mga pag-asa. Ang sagot ni Robin doon, ang karakter niya mukhang hindi na ako mag-general, pero baka parusahan ako ng Diyos. Gawin ako senador. Senador na siya. So matalinhaga yung sinabi niya. But again, Pilar, hindi naman ako kinonsulta. But I never bothered to. Very proud naman ako nung ikwento sa akin na ganung movie pa na. Meron pang isang movie after 86, yung A Dangerous Life. Produced by an Australian company. Maraming karakter doon. Hindi rin kami tinanong na. Dahil mapansin nyo, sa reform movement, we have difficulty. Hirap na hirap kaming gawin yung dalawang bagay. One is yung i-promote yung sarili. Pangalandakan kung gano'n kami kagaling. At saka yung humingi ng tulong. Ngayon naman, sa unang pagkakataon, humihingi kami ng mga reformists ng tulong sa inyo para maikwento yung kasaysayan, hindi lamang namin, kundi kasaysayan ng San Miguel. Pilar, importante yun. Reform. Consistently, ang aking advocacy. Good government. Sa film industry, di ba? Siguro, aminin nyo, hindi, kailangan ang reforma. Sino ang nag-aasikaso sa cameraman, sa writers, sa lightsman, sa gaffer, sa key grip, sa production assistant, sa stuntman? Sino? Okay, yung Film Development Council of the Philippines, kailangan sigurong i-improve. Yung MOELPAN, yung MTRCB, ang dami-daming reforma na kailangan. Hindi ko sinasabing mali ang ginagawa nila. Katulad ng demokrasya natin, work in progress ito. Work in progress. So again, ulit-ulitin ko ito. Ano ang sasabihin ko sa inyo ngayon? Ngayon, at pag-iwahiwalay natin mamaya. Let us continue to dream hard. Mangarap tayo. Pero tapatan natin yung pangarap natin ng pananampalataya. Let's pray hard. At para hindi naman nakakahiya sa Panginoon, pray kayo ng pray, dream kayo ng dream. Work hard for unity, for lasting peace and prosperity. So, Attorney, this is the official life story of Senator. Si Senator. Anyway, nabuksan na rin ni Senator Gringo. Pasukin ko na itong isang nag-iingay ako dito. Senator, ano? Yung sinasabi niyong reform. Merong dalawang panukalang batas na tungkol sa industriya ng pelikula na nabibinbin sa komite ni Senator Mark Villar, yung sa Committee on Trade and Industry. Pasado na po ito sa House. And let's give credit where credit is due kay Speaker Martin Romualdez. Alam nyo, we have our political differences. But this time, congratulations, Speaker. Ito po ay nag-aamenda ng Intellectual Property Code na 26 years old na pala. Natanda pa dito sa mga talents ko, ano? Ito po ay nagbibigay sa Intellectual Property Office ng kapangyarihan na i-block yung mga websites na nagpa-pirate ng pelikula. Yes. Lalong-lalo na ang pelikulang Pilipino. Ito ay Senate Bill 2385 ni Senator Bong Revilla at Senate Bill 2150 ni Senator Jinggoy Estrada. Ang tagal na po nito, last year pa ito, naiipit dito sa
komite ni Senator Mark Villar. Baka pwede tayo mag-ingay. Kasi alam nyo, lahat po kami si Miss Baby Go. Yung mga sapano, pinirate sa YouTube, 3 sites. Nireklamo na namin. Walang aksyon. Yung NTC yan eh. Ha? At saka, nag-complain na rin kami sa NBI, sa cyber libel. Pero, wala itong mga to nakapangyarihan na mag-take down. Ito, binibigyan ng kapangyarihan ng Intellectual Property Office mismo na siyang nangangalaga ng intellectual property. Ha? Ito, August 1, 2023, binigay sa committee ni Senator Bong at saka May 9, 2023 naman kay Senator Jinggoy. Ito ay counterpart bill ng House Bill 7600. Pero hanggang ngayon, kamote pa rin. So sana mabigyan natin ng kaukulan to. Number 2, singit ko lang ito, yung FDCP natin, Senator, ito irereklamo ko na, ang kaibigan natin itong si Direct Joey, alam ko naman wala siyang kinalaman dito. Noong 2022, for the first time, tuwan-tuwa kaming mga producers, bibigyan daw ng subsidy ng FDCP. Ang lahat ng pumasang entry sa Metro Manila Film Festival ng 500,000 for promotions. Binigyan kami ng list of requirements, submit kami. Nag-release 300,000. Bago, nagbigay na naman ng additional requirements. Sabi namin, para saan ito? Para i-release yung 200,000 na natitira, kailangan daw ipakita namin na entry talaga kami sa MMFF. Sabi ko, hello? Napalabas na eh. Isang daang bilyong tao, alam na entry kami. Kasi pinalabas sa sinihan eh. O siya na rin, para wala na masabi sumunod kami. Hanggang ngayon, walay. Ano ba naman yun? Alam nyo, hirap na nga sa taxes, sa kung saan-saan, ang pelikulang Pilipino, gaganyanin nyo pa. Huwag naman ganun. Kung di nyo kaya, huwag na lang kayo mangako. Nakakabuwisit pa eh. Huwag na lang sana, hindi nyo pala kaya eh. Gusto ko na sana magreklamo sa ARTA, Anti-Red Tape Authority, dahil dito, for principle lang, modesty aside, ano ba naman yung 200, di ba? Pero yung prinsipyo eh, huwag na kayong mangako na subsidy kung hindi nyo naman i-release na ang dami mga requirements. Dati naman wala. Okay, number 3. Merong mga, ayun sinasabi ni Senator, right up the alley, nung sinabi niya. Sinong who will take care of the gaffers, the cameramen, the lightmen, electricians, mga grip, etc. May nagreklamo po sa akin nung nag-interview na ako ng extras for Gringo Honasan Story na yung isang direktor. Hindi ko sinasabi totoo sinasabi ko may nagre-reklamo sa kanya. Yung si Direct Bart de la Cruz, grabe daw yung trato sa mga extras. Sinisigawan, binibilad sa araw, walang holding area, etc. etc. I'm saying this, hindi ko kilala si Direct Bart, wala akong galit sa kanya, pero kung totoo ito, if this is true, at 3 o 4 na nagsabi sa akin, huwag naman po sana ganoon. Kasi lahat po ng component ng pelikula, mula sa extra, sa production crew, kahit yung utility, cameraman, up to the director, producer, importante po yan, parang jigsaw puzzle yan. Kung kulang ang isa niyan, hindi buo yung puzzle. Let's treat everyone humanely. Ako, wala kayong maririnig sa akin na extra inapi o hindi binayaran o pinahirapan. Kung anong kinakain po namin, the producer, director, DOP, yun din po kinakain ng aming crew. Sama-sama kami. So yun lang po, apila lang po, FDCP, sa mga producers natin, not necessarily doon sa director lang nireklamo. Let's treat all movie workers humanely. Para maitaas natin yung dignidad ng ating pelikulang Pilipino. Okay? Yun lang naman po. Akala ba ninyo, huwag ko kayo ma-offend. Hindi ako napunta rito dahil nag-iisip kami na bumalik sa Senado next year. Hindi, this is not about me. Okay, binanggit ni Atty. Ferdi. Kung maglalabi kayo, ito kung kahagi ko lang, suggestion. Maglabi kayo sa Office of the President. Ang Presidente ng Pilipinas ang isa sa pinakamakapangyarihan na panguluhan. Kung hindi, pinakamakapangyarihan sa remaining presidential democracies. Pag sinabi niya sa Senado o sa Kongreso, gawin niya, gagawin niya.
Pag sinabi niya at pag di ayaw sumunod, napipikon, no? Mag-bruto, he has command and control over 3 legally authorized groups. Sandatahang Lakas, Kapulisan at NBI. Nag-a-appoint siya ng Supreme Court Justices. So ano ang hindi niya pwedeng gawin? Ngayon, kung dahil sa ugali ng ating presidente na napakabait, napakalumanay, kapusin siya ng konti, ang dapat sumalo niyan yung Senado. Hindi ba yung old Roman legions, kung nagbabasa ko yung history, yung nasa bandera na hindi naman Julius Caesar in the people of Rome. SPQR, Senatus Populusque Romanos, the Senate and the people of Rome. Pag may pagkukulang yung executive branch, yung Pangulo, ang sasalo dapat yung Senado. Kaya, turuan natin yung mga kababayan natin na mamili ng ilalagay nila sa mga pwesto ito. Hindi ko pinipintasan yung mga nakaupo. Choice natin yan. Dagdagan natin ang kaalaman nila para maging mapagnilay sila. No? Mamili sila ng maayos dahil 6 na taon. Di ba? 6 years. Because 6 years is too long for a bad public official or too short